So simulan na natin mga bossing. Ang mga bali-balita ngayong araw na ito. Ano ba ang balita ngayong araw? Ito. PBBM. Ito yung matindi to . So hindi daw, sabi kasi ni VP Sara, hindi naman daw sila talaga tunay na magkaibigan. Kasi naman si Bongbong Marcos lang naman talaga yung pilit ng pilit na magkaibigan sila. 'Di ba? Remember nung mga unang conflicts nila, nung unang conflict nung sa Tambaloslos issue pa lang. 'Di ba? Noong nag-resign si Gloria Arroyo, pinatalsik si Gloria Arroyo, tapos nag-resign si Inday Sara sa partido. Nagbitaw ng salita si Inday Sara tungkol sa Tambaloslos at hanggang ngayon, yung salitang Tambaloslos ay naginang sikat na salita at naisama na daw yata sa Webster Dictionary. So ngayon mga bossing, sinabi nga ni Inday Sara lately na hindi sila magkaibigan ni Bongbong. Kasi nga, ang istorya kasi nila, si Inday Sara hindi naman yan talaga tatakbo bilang presidente or vice president. Kasi nagkaroon nga tayo ng Run Sara Run movement nung filing ng Certificate of Candidacy nung 2021. So talagang dito sa may Manila, nag-conduct tayo ng umattend tayo sa napakalaking rally na talagang ang taong bayan nananawagan na si Inday Sara tumakbo. Hanggang sa mga iba't ibang panig ng mundo, nagkaroon ng mga panawagan na si Inday Sara tumakbo dahil gusto nga nila na maipagpatuloy yung mga magagandang nasimulan ng kanyang ama. Magagandang nasimulan at magagandang mga ginawa ng kanyang ama. Imagine na, tingnan ninyo. Kasi pinalalabas na itong Quadcom na palpak yung administrasyon ni PRRD sa lahat ng bagay. Parang ipinalalabas nila na walang nagbago sa Pilipinas dahil kay PRRD. So yung mga kaliwat ka ng mga batikos ngayon as if si PRRD ang nagparami ng problema sa Pilipinas. Pero noong pong natapos si PRD, actually may panawagan nga ang mga tao ng extension. Gusto siyang i-extend ng mga Pilipino, pero sabi nga niya hindi, 6 years lang. Bigyan natin ng pagkakataon yung iba, 'di ba? Sabi niya. Tapos nagkaroon pa ng Salamat PRRD. Masaya ang bayang Pilipinas, bakit magkakaroon ng Salamat PRRD? At yung budget para dun sa Salamat PRRD, parang send-off concert or Thanksgiving kay PRRD, pera po nun ng mga nag-ambag-ambag na mga Pilipino. Wala pong binayad ang gobyerno doon, walang binayad ang hugpong ng pagbabago, ang PDP, wala. Inorganize po yun ng mga diehard Duterte supporters para alam mo yun, pasasalamat natin kay PRD kasi for the longest time, ang bansang Pilipinas ay bulok. Nung nagkaroon ng PRD, nung nagkaroon ng Duterte, hindi lang tayo somewhat itinaas yung antas ng ating dignidad at pamumuhay, pinalba niya pa tayo sa pandemya. Bukod sa Salamat PRRD, mga bossing, nagkaroon po ng Run Sara Run movement. Ibig sabihin, yung tao sa sobrang saya sa ginawa ni PRD at hindi nila ma-extend si PRD, nanalangin sila at nanawagan sila na Inday, takbo ka naman. Kasi dating mayor lang din naman yung tatay mo, maganda nagawa sa Pilipinas. Ikaw, nag-mayor ka na rin naman na and anak ka naman ng tatay mo. Anak ka ng tatay mo. Kumbaga, madali mo na sanang ituloy-tuloy. Kaya nga nanawagan kami. Nagkaroon pa ng vigil sa labas ng bahay nila. Pero gulat na gulat talaga tayo kasi number 1 siya, hindi pa siya si Inday Sara noong mga panahon na yon, hindi pa siya nagdedeklara, natatakbo siya, actually dininay na nga niya, dinecline niya na, magkakaroon kami ng isang malaking Run Sara Run movement. Ano yun? Pinigilan ni Inday Sara yun. Sabi pa ni Inday Sara, wag niyong ituloy yan. Ayaw ko na, hindi ako tatakbo. Huwag nyo nang ituloy yung mga rally-rally nyo na yan kasi magkukos kayo ng traffic, sisisihin pa ako ng tao. Hindi ako tatakbong presidente. Ayokong maging presidente. Maliliit pa yung mga anak ko.
Ayaw kong mawalan ako ng time sa kanila, lalong-lalo na nga yung bunsong anak niya, si Stonefish, nagpapagamot din, dinadala din sa abroad para magpagamot. So ayaw niya na sa maliliit na mga anak niya pa lang, mawawalan na siya ng panahon. Siyempre nanay siya, importante talaga yung role ng nanay sa mga anak. So sabi niya, hindi ako tatakbo, mayor lang ako, mayor. Ngayon, hindi tayo naniniwala. Hindi tayo naniniwala. So ngayon, pero dumating sa punto na talagang malapit na and ayaw niya talaga. Biglang tumakbo ngayon from VP, ito si Bongo. Dapat VP lang ang tatakbuhan ni Bongo kasi nga, in-expect nila, dahil nga si Inday Sara kahit hindi pa siya nagdedeklara, ang layo ng agwat niya rito kay Bongbong. Ang layo ng agwat niya kay Leni Robredo at sa lahat ng mga presidential possible candidates. Napakalayo. Inday Sara before is at 58% already. Hindi pa siya nagdedeklara. Tapos naghati doon sa 42% yung lahat ng mga kandidato. I think si Bongbong Marcos noon was at 18%, tapos 12% si Robredo and so on and so forth. So ganun kalayo yung diferensya. Pero nagtataka tayo, hindi siya tumakbo bilang vice president. Bilang presidente, tumakbo siya bilang vice president. At doon nga umikot yung istorya na binudol siya. Yun yung sa Cebu, kinausap siya, pinuntahan siya ng magkapatid, pinangakuan siya ng kung ano-ano. Napakaraming mga ipinangako sa kanya. Ang ipinangako pa sa kanya is itutuloy lahat ng mga nasimulan ni PRRD, lahat ng mga flagship projects ni PRRD, itutuloy. Lahat itutuloy. So, nabudol siya suma total. And syempre, sabi ko nga sa inyo, ayaw kong maging presidente. Sabi niya kasi nga, maiiwanan ko yung mga anak ko. Pinangako sa kanya na hindi mo maiiwanan yung mga anak mo. Gabi-gabi, uuwi ka sa kanila. Gabi-gabi, matutulog ka kasama nila. Gagamitin mo yung sasakyan natin araw-araw. Kung nasa Davao sila, araw-araw uuwi ka sa Davao. Yun ang nila. Yun ang pinangako nila. Kaya si Inday Sara, nabudol nila na tumakbo vice president. Nangako sila ng sandamukal kay Inday Sara para lang tulungan sila. Para lang tulungan sila na manalo. Again kababuyan, kagaguhan na sabihin na si Bongbong Marcos ang nakatulong kay Inday. Dahil kung si Bongbong Marcos sobrang lakas niya talaga, sana noong 2016 vice presidential election nanalo siya kay Leni Robredo. So ginamit nila ang mga Duterte, ginamit nila si Inday Sara para sila ay makaposisyon. Yung mga nakapaligid na may mga pangarap din na alam nila na magiging tinik sa lalamunan nila si Inday Sara, sinimulan ng trabahuhin si Inday Sara. Nag-resign si Inday Sara sa partido. Ang sinabi nga niya, magtrabaho muna tayo. Sobrang layo pa ng 2028. Pabayaan niyo muna akong magtrabaho. Ayoko pang pagdesisyonan yan. Hindi nga ako tumakbo sa pagka-presidente tapos kukulit-kulitin nyo ako ngayon. Saka na yung politika, push muna natin yung trabaho natin. Ayun ang problema. Doon nagkaroon ng matinding problema enough para itong si Inday Sara trabahuhin nila ng trabahuhin. Kaya pakinggan natin itong itong statement na ito ni Bongbong na tila mo wala na naman siyang alam sa mundo. Ano ang kanyang sinabi tungkol kay VP Sara? Sinagot rin ni Pangulong Marcos ang issue kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, nadismaya siya nang malamang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. That's a good question. I don't know. Di ba, sabi ko nga sa inyo, makikita mo si Marcos kapag talagang alam niya. Kapag alam niya na kupal siya, ganito siya, sarcastic siya. Pero di ba pinakita ko sa inyo nung nakaraan yung mukha niya na, I don't know that. I don't know her. I don't know that person. Yung mukha niya talagang alam mo sincere, di niya alam. Pero yung mga ganito, yung mga patawa-tawa, yung sisimulan niya ng ganyan, tawa, alam mo na. Alam mo na nakikinupal siya. I'm not quite sure I understand. I'm a little
I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. Lukoy mo lelang mo, kunyari ka pa, dismayado ka kasi nga hindi nyo mapabagsak. Dismayado ka kasi nga hikita mo na mas mahal siya ng tao kaysa sa'yo. O tapos ayaw ka pa niyang maging kaibigan. Di ba? I always thought that we were, but maybe I was deceived. Deceived ka. Ikaw nga mismo ang nagsasabi na kahit ayaw mo, basta ako BFF mo. Di ba may drama ka pang ganun, Bongbong? Ibang Bongbong Marcos yata talaga to eh. Ang daming klaseng Bongbong Marcos eh. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.